Happy New Year mga bata! Ako muli ang inyong super cool na guro na si Sir Ahmad o mas kilala sa internet bilang Sir Ahmad Bars. Kamusta ang iyong bagong taon? Ano-ano ang mga bagong aasahan natin? Pwede ko bang malaman sa comment section? Wow! Congrats! Karamihan sa inyo ay naghahangad ng mabuti. Pero, ano nga ba ang kahulugan ng mabuti? Noong nakaraang taon, bago tayo maghiwa-hiwalay, ay nakita nyo ang isa sa mga miyembro ng BTS. Naituro ko pala sa inyo ang mga patungkol sa konsensya. Ngayong araw naman ay inaasahan natin ang mga sumusunod. Una, nailapat ang wastong paraan upang baguhin ang pasya at kilos na taliwas sa unang prinsipyo ng likas batas moral. Ikalawa, nahihinuha na nalalaman agad ng tao ang mabuti at masama sa konkretong sitwasyon batay sa sinasabi ng konsensya. Ito ang likas batas moral na itinanim ng Diyos sa isip at puso ng tao. At ang huli naman ay nakabubuo ng hakbang upang mapaunlad ang pasya at kilos na ginagawa sa araw-araw. Ngayon, atin ang pag-usapan ang kaugnayan ng konsensya sa likas batas moral. Naalala mo ba noong ikaw ay bata ka? Ano ang sinasabi sa iyo ng ama at ina at ng iyong lolo sa tuwing gumagawa ka ng mabuti o masama? Ayon sa kanila, may dalawang katauhan sa iyong tabi. Isa sa iyong kanan at isa sa iyong kaliwa. Pareho silang nagsisikap na impluwensyahan ka na pumili ng mabuti o masama na dapat mo gawin sa isang sitwasyon. Ayon sa kanila, kapag pinili mo ang mabuti, sinusunod mo ang katangian ng iyong nasa kanan. Kapag pinili mo naman ang masama, ay sinusunod mo ang iyong nasa kaliwa. Ngayon, marahil narinig mo na ang katagang, malinis naman ang konsensya ko eh. O kaya naman, hindi maaatim ng aking konsensya. Pero, ano nga ba ang konsensya? Ang tao ay biniyayaan ng kakayahan ng kumilala ng mabuti o masama. Ang kakayahang ito ay tinatawag na konsensya. Maaari nyo bang i-type dyan sa comment section? Konsensya. Ang salitang konsensya ay mula sa salitang Latin na cum, na ang ibig sabihin ay with o mayroon. At siyensya, na ang ibig sabihin ay knowledge o kaalaman. Sa makatuwid, ang konsensya ay nangangahulugang with knowledge o mayroong kaalaman. Ipinapahiwatig nito na ang kaugnayan ng kaalaman mo sa isang bagay, sapagkat naipapakita ang paglapat ng kaalaman sa pamamagitan ng kilos na ginawa. Ang paglapat ng kaalaman ay maaaring magawa sa pamamagitan ng mga sumusunod na paraan ayon kay Santo Tomas de Aquino. Una, sa tulong ng konsensya, nakikilala ng tao ang mga bagay na siyang ginagawa o hindi ginagawa. Isang halimbawa nito, iniwan sa pangangalaga mo ang iyong nakababatang kapatid dahil umalis ang iyong ina. Ngunit, sinabayan mo naman ang iyong pag-aalaga ng panonood ng TV. Dahil dito, nahulog ang kapatid mo. Nagkaroon ito ng gasgas sa braso at pagdating ng iyong ina, nakita niya na may gasgas ang iyong kapatid. Nakita niya rin na may bukol din ito sa noo. Ngunit nang tanungin ka, sinabi mong napadikit lang siya sa dingding kaya nagkaroon siya ng gasgas. Subalit di mo alam na may bukol ito. Hindi mo man aminin ang iyong ginawa at itanggi ang katotohanan, makumbinsi mo man ang iba na ikaw ay paniwalaan, ngunit ang iyong konsensya ay ang nakakaalam ng tunay na nangyari. Ang konsensya ay ang tumatayong testigo sa pagkakataong ito, sapagkat nagpapatunay ito sa kilos na ginawa o hindi ginawa ng tao. Muli, pakitype sa ating comment section, makonsensya ka! Kalawa,
Sa pamamagitan ng konsensya, nahuhusgahan ng tao kung ang mga bagay na dapat sanay isinagawa, subalit hindi niya ginawa. O hindi niya dapat isinagawa, subalit ginawa. Sa pagpaputuloy ng halimbawang nasa itaas, sa iyong pag-iisa, hindi ka mapakali at nararamdaman mong dapat mong sabihin sa iyong ina ang tunay na nangyari sa iyong kapatid. Ang konsensya sa sitwasyong ito ay pumupukaw sa tao upang magpaalala ng dapat at hindi dapat gawin. Ikatlo, gamit ang konsensya, nahuhusgahan ang mga bagay na ginagawa at nagawa ng maayos na tama o kaya na may nagawa ng di maayos o mali. Halimbawa, binaliwala mo ang bulong ng iyong konsensya na sabihin sa iyo ang tunay na nangyari. Hindi natatahimik ang iyong kalooban. Mas tumitindi pa nga ang pagkakabagabag nito, lalo na noong nilagnat ang kapatid mo. Kaya't sinabi mo ang totoong nangyari sa iyong ina. Napagalitan ka man, subalit nawala naman ang pagpaalala at nakadama ka ng kapayapaan sa kalooban. Sa kalagayang ito, ang konsensya ay nararamdamang nagpapahintulot o nagpaparatang na maaaring nagpapahirap sa tao. Ang konsensya ay bumabagabag sa tao kapag gumagawa siya ng masama. Ito ang tinutukoy sa katanggang, hindi ako matahimik. Inuusig ako ng konsensya. Sige, bilang exercise natin mga bata. Sabihin nga ng malakas ang aking sasabihin, nakakapagpabagabag. Ulitin natin, nakakapagpabagabag. Sigurado ako, nagkabulol-bulol kayo dyan. Bakit? Kasi napakahirap kapag tayo ay binabagabag ng ating konsensya tulad ng pagkapasabi natin sa salitang nakakapagpabagabag. So, balikan na natin ang ating lesson. Ipinapakita dito na ang konsensya ay nakakabit sa isip ng tao. Kaya't ito'y ang kakayahan ng isip na maghusga ng mabuti at masama. Ang konsensya ang batayan ng isip at paghuhusga ng tama at mali. Paano nga ba nalalaman ng konsensya ang tama at mali? Ibinabatay ang konsensya sa pagsukat o paghusga sa kilos ng objetibong pamantayan ng likas batas moral. Ang likas batas moral ay ibinigay sa tao na noong siya ay likhain. Ito ay ang dahilang nakikibahagi siya sa karunungan at kabutihan ng Diyos. Sa pamagitan ng batas na ito, ang mga tao ay may kakayahang makilala ang mabuti at masama. Dahil sa kalayaan, ang tao ay may kakayahang gumawa ng mabuti o masama. Nakaugat ito sa kanyang malayang kilos loob dahil ang pagtungo sa kabutihan o kasamaan ay may kamalayan at kalayaan. Hindi na kailangan ng isang tao na pumasok sa paaralan upang matutuhan o malaman ang batas na ito. Nakaukit ito sa pagkatao ng isang individual, kaya't ang prinsipyo nito ay likas sa tao na dapat gawin ang mabuti at iwasan ang masama. Ang tao ang natatanging nilalang na nararapat tumanggap ng batas mula sa Diyos. Ito ay kailangan niyang pamahalaan ang kanyang kilos sa pamagitan ng tamang paggamit ng kalayaan at kilos loob. Ang likas batas moral at likas na kilos ng tao ay nakaugat sa kanyang kalayaan. Kaya't, kung walang kalayaan ay di sakop ang batas na ito. Nakasaad sa batas na ito ang dapat gawin at di dapat gawin ng tao. Kaya't ito ang gumagabay sa kilos ng tao. Layon ng batas moral na pagkalooban ng mga tao ng kinakailangang batayan upang makagawa siya ng tamang pasa at kilos. Higit sa lahat, layunin ng batas na ito ang kabutihan ng tao. Ang tao ang nag-iisang likha na maaaring gumawa ng masama. Ang sumira ng kapwa at sumira ng kanyang sarili. Ito ang dahilan kung bakit ipinagkaloob ang likas na batas moral. May iwasang gawin ng tao ang masama, susundin niya ang batas na ito,
At narito ang ilang katangian ng likas batas moral. Objektibo. Ang batas na namamahala sa tao ay nakabatay sa katotohanan. Ito ay nagmula sa mismong katotohanan, ang Diyos. Ang katotohanan ay hindi nilikha, kaya hindi ito imbensyon ng tao. Ito ay natuklasan lamang ng tao. Pagkalahatang katotohanan nito na may makatwirang pundasyon na aayon sa realidad nito at hindi nakabatay sa tao. Hindi ito naiimpluwensyahan ng anumang bagay, lalo na sa pagtingin ng tao dito. Palagi itong umiiral at hindi naaapektuhan. Kilalanin man ito ng tao o hindi. Kalawa, pagkalahatan. Dahil ang likas na batas moral ay para sa tao, sinasaklaw nito ang lahat ng tao. Nakapangyayari ito sa lahat ng lahi, kultura, at lahat ng lugar sa lahat ng pagkakataon. Ito ay dahil nakaukit ito sa kalikasan ng tao. Kaya't ito ay nauunawaan ng lahat at ito ay katanggap-tanggap sa lahat ng tao. Katlo, walang hanggan o eternal. Ito ay umiiral at mananatiling iiral. Ang batas na ito ay walang hanggan, walang katapusan, at walang kamatayan dahil ito ay permanente. Ang kalikasan ng tao ay permanente, kaya ang batas na sumasaklaw sa kanya ay permanente rin. Ito ay totoo kahit saan, kahit kailan. Di nagbabago o immutable. Hindi nagbabago ang likas na batas moral dahil hindi nagbabago ang pagkatao ng tao. Maging ang layo ng tao sa mundo ay hindi nagbabago. Sa kabila ng pagkakaiba-iba ng mga kultura, ang likas na batas moral ang nagbibigkis sa lahat ng tao at ito rin ang nagpapatupad sa isang alituntunin para sa lahat. Ayon nga kay Lipio, binigyan ng direksyon ng batas moral ang pamumuhay ng tao na sinusunod niya ang batas moral upang magawa ang mabuti at magkaroon ng paggalang sa kapwa at makipagtulungan sa mga taong binigyan ng kapangyarihang pangalagaan ang kapakanan ng lahat. Subalit, hindi raw nangangahulugan ang tao ay natatapakan ng mga batas dahil dapat niyang sundin araw-araw. Bagkus, kailangan niyang gawin ang tama ayon sa kanyang pagkatao. Sa makatuwid, ang konsensya ay ang personal na pamantayan ng moral ng tao. Ito ay ang kakayahang isagawa ang mga malawak at pangkalahatang batas moral sa pamagitan ng sariling kilos. Ito ay ang ginagamit sa pagpapasya kung anuman ang tama at kung anuman ang mali sa kasalukuyang pagkakataon. Halimbawa, bagamat isang obligasyon ang pagsisimba, may mga pagkakataong hindi makakadalo ang isang tao dahil may tungkulin siyang alagaan ng isang kasapi o pamilya na may sakit. Ito ang sitwasyon na walang katapat na pangkalahatang batas para matugunan. Ang kailangan dito ay personal na pagpapasya kung saan ginagamit ng tao ang kanyang konsensya. Kailangan lagi ang isang paghahatol na ginagawang pamantayan sa pagpapatupad ng batas moral. At dito, kailangan ng konsensya. Subalit, kung ang paghahatol ay hindi naaayon sa likas batas moral, ang konsensya ay maaari ring magkamali. Maaaring magkaroon ng kalituhan kung anuman ang panuntunan ng kilos ng gagamitin. Maaari ring magkamali sa paraan ng paggamit ng panuntunan ito. Dahil dito, ang konsensya ay maaari ring maging tama at mali sang-ayon sa likas na batas moral. Ito ay ayon kay Esteban taong 1990. Ano nga ba ang mga uri ng konsensya? Unang-una, tama. Tamang konsensya. Ang paghuhusga ng konsensya ay tama kung ang lahat ng kaisipan at dahilan na kakailanganin sa paglaban ng objektibong pamantayan ay naisakatuparan na walang pagkakamali. Tama ang konsensya kung huhusgahan ito ng tamang bilang, tama at mali bilang mali. Halimbawa, inutusan kang bumili ng isang araw. Napansin mong sobra ng 20 piso ang sukli na binigay sa'yo ng tindera. Nang araw din iyon, hindi ka binigyan ng baon ng iyong ina dahil kulang ang kinita ng iyong papa sa pamamasada. Wala ka mang baon, subalit sinauli mo ang sobrang sukli at ibinigay na lang ito sa iyo.
Katwiran mo, hindi sa'yo ang pera kaya't nararapat mo lang isauli. Ikalawa, ang konsensya ay mali kung ang paghuhusga ng konsensya ay nagkakamali kapag ito ay nakabatay sa mga maling prinsipyo o nilapat ang tamang prinsipyo sa maling pararaan. Ayon pa rin kay Agapay, mali ang konsensya kung hinuhusgahan niya lang ito bilang tama at tama ang mali. Gamit pa rin ang halimbawa sa itaas, naisip mo ba ang biyaya sa iyo na sobrang sukli at nagkaroon ng baon ng araw na yon? Katwiran mo pa, hindi mo naman ginusto na magkamali ang tindera sa pagsusukli. Hindi masama na itinago mo ang pera dahil nagpasalamat ka dahil nagkamali ang tindera. Sa pamagitan ng tamang uri ng konsensya, kung gayon, naisagawa ang pangkalahatang pamantayang moral sa pang-araw-araw na buhay. Ito ay ang personal na pamantayang ginagamit ng tao upang suriin ang isip, salita, at gawa ayon sa likas batas moral na siya namang batayan upang malaman at mabuti at masama sa natatanging sitwasyon. Ayan mga bata, napakarami na ng ating pag-uusap patungkol sa uri ng konsensya. At siguro, masyado nang marami ang laman ng inyong isipan at pamantayan kung paano gagamitin ang konsensya. Ang akin lang, itong darating na taon na ito ay magamit natin ang konsensya. Ang ilang mga gawain natin ay ang mga sunod-sunod. Sa aking mga diniskas, alamin natin kung ano ang iyong pagkakaunawa at masubok ang lalim ng pagkakaintindi natin sa ating mga tanong na isusulat sa kwaderno. Letter A. Saan dapat ibatay ng tao ang kanyang gagawing pagpapasya at pagkilos? Pangatwiranan. Letter B. Bakit natatangi ang tao ang likas batas na moral? Letter C. Saan dapat nakabatay ang pagkahubog ng konsensya? Ipaliwanag. Letter D. Paano nauugnay ang likas batas moral na konsensya ng tao? At letter E. May tao bang walang konsensya? Ipaliwanag ang ibig sabihin nito. Maraming salamat mga bata at isang bagong taon ang inaabangan natin na magamit natin ang lahat ng natutunan natin mula sa nakaraan at nakalipas na taon. Ako nga pala muli ang inyong guro na si Ginoong Amad o mas kilala bilang Sir Amad Bars. Happy New Year everyone!